kind of friend who is very close to me right now. Ang pangalan niya is Yoyo. True name is Virgil. Or yan, we get to know siguro that was 1986. He was kanang medyo na Cebuano gamay. Once siya kanang 16 years old. And through a friend, a friend of mine introduced to me Yoyo as our keyboard player. He was 16 years old at that time, and I believe I was 26, 27. And we have a group called Rhyme and Pieces. It's kind of a show band. I appreciate that guy kasi malambing yung smile niya, talagang makaptivate ka sa smile. I think still right now, and I believe maraming mga tao na makatestify na he got a very nice smile. My name is Kenan Diamante. Isang Lito Diamante, yung kabanda ni Pagnoan. Nakilala ko si Uncle Yoyo dahil sa as a Christian, sa worship team. Talagang mahilig kami sa banda, sa family. Tapos kaming family, talagang kami lahat na into worship team kami. And nung si Papa naghanap ng pianist, napaka-timing na naman na si Uncle nandito sa Cebu. Talagang God's call yun. At kinontak ni Papa si Uncle para maging pianist namin. Tapos pumunta siya. Kaya doon ko nakita yung talent niya sa pianist, na talagang magaling si Uncle. Talagang grabing hanga ko sa kanya. Si Uncle para siyang papa sa akin, parang second dad ko. Talagang kung ako yung laging nandyan sa kanya, pag may gusto siyang gagawin, talagang tinutulungan ko siya. Ako yung maghatid sa kanya sa dialysisan niya, kasi may twice a week siya mag-dialysis, Tuesday and Friday. Tapos sometimes pag sa Friday kasi yung schedule niya is 5 AM, talagang inaantok pa ako. Tapos para lang sa kanya ginagawa ko lahat. Yung kondisyon kasi ni Uncle ngayon, parang talagang mahina na talaga siya. Parang kailangan pa niyang tulong para makalakad siya. Tapos yung left eye niya parang like blurred na talaga. Or sometimes di na niya makikita yung parang wala ng sight sa left eye niya. Tapos yung sa right na naman, as in super blurred, object na lang yung makikita niya. Si Uncle talagang nasigad sa kanya, kasi yung feeling na pag makasama mo siya, parang talagang may dinadala siyang gospel ba, like ma-inspired ka sa kanya kung anong dapat gawin para kay God. At talagang nagpasalamat ako sa inyo dahil nandyan kayo para sumuporta sa papa ko. Tapos salamat ako sa inyong lahat, and thank you for everything, sa pagsuporta, sa pagmahal nyo kay Uncle. Salamat po sa inyo. Si Uncle Yoyo, nakilala ko siya, yung sitwasyon niya hindi naman maganda. Nakilala ko siya, hirap na siyang tumakad. Sabi nila mataba daw siya, pero nakilala ko siya, hindi naman. So hindi nagtagal, naging magkaibigan kami, at tinuring niya rin ako anak, parang anak na rin niya. Tsaka kapag ang nakikita ko kasi kang Uncle Yoyo is yung hindi siya nagpapadala sa kung anong sitwasyon niya. Lumalaban siya kahit
nahirapan siya maglakad, lumalaban siya kahit hindi siya makakita ng tama. Ako, nai-inspired ako sa kanya kapag kapag magkausap kami kasi habang kami ay nag-uusap, mas lalo ko naintindihan kung ano yung nararamdaman niya, ano yung nasa puso niya, ano yung mga problema niya. At lalo ko naintindihan kung gaano kalaki ang tiwala niya sa Diyos. Kahit anong discouragement na dumadating sa kanya, financially, physically, kahit nakikita ko talaga. Yun nga, na-bless lang talaga ako na nakilala ko si Uncle kasi malaking inspiration sa akin eh. Hindi lang sa music, pati na rin yung faith natin kang God. Kahit ano yung sitwasyon natin ngayon, ganun kahirap, may pag-asa pa rin, may kaligayahan pa rin, may satisfaction pa rin. So yun yung isa sa pinakamalaking natutunan ko sa kanya. At gusto ko rin naman magpasalamat sa mga taong nagsuporta sa kanya, sa mga prayers nila, kahit sa pagbigay lang ng isang mensahe, nakabigay yun ng hope para pa-Uncle Yoyo. So maraming salamat talaga sa inyong mga suporta, sa pagiging kaibigan ni Uncle. Kailangan niya talaga lang ngayon. So yun po, maraming salamat. Hi, I'm Kimbea Bianyo. I first met Yoyo at J Center Mall through the Diamante family because they have this ministry where they hold 3 services every Sunday. And our first encounter was when I jammed. I can still remember the song. It was If I Ain't Got You. And I was so amazed because he was really very good sa piano. And they told me na he was an international pianist, like he traveled before. And honestly, he's the best pianist I know personally. And what I like about him is that he's a very godly man. He reminds me of my dad because he's very smart, very funny, and despite of his condition right now, he can still smile. Like yung smile niya before, yung nakikita niyo before, I'm sure it's still the same smile. Kahit I know na it's very hard for him physically, tapos siya lang mag-isa sa bahay nila. It's very hard, especially emotionally. Yun talaga yung nakaka-drain ng energy niya. He once mentioned to me that hindi siya nasasad because of his condition. It's because of depression kasi he feels lonely at home. And then we got very close. I can't even remember how it happened. Basta we just connected and then we spent a lot of time together, and then I started inviting him to my gigs, and then very amazing talaga every day. He amazes me more and more. So ako yung kinontak ni Angelo Garcia to do this video. And I think the fans talaga. I think the supporters of Yoyo, thank you so much for coming right now. And kahit yung mga prayers nyo, yung messages nyo on Facebook, it helps him, it strengthens him. I think yun talaga yung nakaka-strengthen sa kanya despite everything. So thank you so much. Ay, kumusta na kayong lahat mga kapatid sa industriya? Yung kanina, yung mga nagsalita tungkol sa akin, kasama ko po sa ministry namin. Every Sunday, ayun, parang pamilya ko na rin dito.
they look after me. Sila yung kasama sa akin sa mga lakad ko. So, they're the reason why I don't feel really that lonely. In spite na nag-iisa lang ako to sa bahay. Alam niyo naman, si Kuya Vic, kilala niyo yung utol ko, si Vic, di ba? Sa Australia na. Si Ate Vivian nasa Australia, si Bombi nasa Amerika, yung parents ko wala na rin. So, actually, ito yung nagpa-struggle sa akin talaga. Not really my condition is there, pero alam mo naman na God is providing me with provisions through your supports. And then, prayers niyo, kaya ako lumalakas. At saka yung ano na talaga, yung my first enemy is depression. And then these people was really helping me a lot not to be depressed. Of course, with God beside me always. God is always with me. To the Holy Spirit, who's my comforter. Yun. Generally guys, I'm okay in God's grace and mercy. Pero kung tanungin mo yung condition ko, hindi talaga ito okay kasi right now I'm having a chronic renal failure na pag hindi ako ma-dialyze, yung nag-fluid retention ako. Tapos, as what doctors told me, end stage na ito, parang hindi naman ako mamamatay na, pero it will cause a lot of problems kaya siyempre puno yung katawan ko ng water because of your support guys. Since November nag-dialysis ako until now, hindi twice a week, wala itong patid, wala naman akong trabaho dahil sa support and then God's provision. And then gusto ko po magpasalamat sa inyo lahat, lalo na kay to mention a few, sorry kung may ma-prioritize ko, pero I know this show is organized by Angelo Garcia, Jessie Polilio, Ma'am Scarlett Brown, salamat po sa inyo. Maraming at saka lahat sa inyo, yung lahat na nakilahok sa event na ito ngayon. Ono Ritmo, may band, salamat. Sir Hans, Benji, Mr. Roland Basangkay, and Gay Valle, salamat sa inyo. And then, kung sino mo hindi ko na-mention, sorry, pero alam mo na ang puso ko, gusto ko magpasalamat sa inyo lahat sa prayers at support nyo. And then, mga chong, magkikita pa tayo. Mag-jamming pa tayo ulit, huwag kayong mag-aalala. Bibigay ni God sa atin yan in His time. God bless you all, mabuhay kayong lahat.